Golden State Warriors nakakita na ng kapalit ni Moses Moody. Jalen Duren pwedeng magkaroon malaking opportunity sa Warriors at Gary Payton II interesting target ng Sixers. Mukhang may nahanap na ang Warriors na temporary replacement para kay Moses Moody at ang pangalan ay si Dalen Terry. Hindi ibig sabihin na kaya niyang palitan ng eksakto ang production ni Moody. Sa totoo lang, malayo pa ang shooting ability nila. Si Moody ay naging isa sa pinaka-reliable na 3-point shooters ng Warriors sa labas ni Steph Curry bago siya ma-injure. Samantalang si Terry ay may career 3-point percentage na 31.4% at 25% lang ang shooting niya mula sa 3-point range sa 14 games niya sa Philadelphia noong nakaraang season. Kaya kung ang tanong ay, si Dalen Terry ba ang bagong Moses Moody? Ang sagot ay hindi pa. Pero may dahilan kung bakit interesado ang Warriors sa kanya. Pareho silang nasa paligid ng 6 feet 5 inches, 6 feet 6 inches. Parehong may mahahabang wingspan na nasa approximately 7 feet 1 inches. At parehong may potential na maging versatile defenders. Pareho rin silang dating first round picks. Si Moody ay number 14 pick noong 2021, habang si Terry ay number 18 pick noong 2020. At pareho rin silang nasa 24 years old, kaya hindi pa huli para magkaroon ng development jump si Terry. Ang biggest attraction niya sa Warriors ay maaaring hindi ang offense, defense at versatility. Kung healthy si Moody, baka hindi na kailangan ng Golden State ng ganitong profile. Pero dahil hindi pa siya makakabalik agad at may uncertainty din sa availability ni Jimmy Butler, kailangan ng Warriors ng additional wing depth. Dito magkakaroon ng opportunity si Terry, pero kailangan nating maging realistic. Hindi guaranteed na makakapasok siya sa final roster. At kahit makapasok siya, hindi ibig sabihin na automatic siyang magiging part ng rotation ni Steve Kerr. Mas mataas pa rin ang priority ng Warriors sa development ni Axel Lendeborg, Brandon Podziemski, Guy Santos at Will Richard. Dahil mas may established role o mas mataas ang expectations sa kanila. Kaya para kay Terry, ang training camp ang magiging audition niya. Kailangan niyang ipakita na kaya niyang gawin ang mga bagay na kailangan ng Warriors. Defend multiple positions, gumawa ng smart plays, tumakbo sa transition at maging reliable kahit hindi siya palaging may bola. At kung bigla niyang ma-improve ang shooting niya, mas lalong lalaki ang chance niya. Pero may malaking reality check dito. Kahit magkaroon ng magandang training camp si Terry, hindi nito mababago ang overall assessment sa Warriors offseason. Kaya hindi dapat tingnan si Terry bilang big move. Mas accurate na sabihin, low risk gamble siya. At minsan, ganitong klase ng move ang pwedeng maging valuable. Dahil kapag bumalik si Moody, theoretically may dalawang young wings na silang pwedeng i-develop. At kung sakaling hindi maging consistent ang performance ni Terry, maliit lang ang mawawala sa Warriors. Kaya ang Dalen Terry signing ay hindi dapat ikatuwa na parang blockbuster acquisition. Depth move ito, temporary solution, at higit sa lahat, isang audition. At ngayon, mukhang may bagong contract drama sa NBA na dapat bantayan. At ang pangalan ngayon ay Jalen Duren ng Detroit Pistons. At kung hindi magkakasundo sina Duren at Detroit sa bagong kontrata, pwedeng magkaroon ng malaking opportunity ang ibang teams, kabilang ang Lakers, Warriors at Hornets. Si Duren ay 23 years old pa lang at galing sa breakout season kung saan nakakuha siya ng third team All-NBA recognition. Kaya understandable kung bakit gusto niyang makakuha ng malaking long-term contract. Pero may dahilan din kung bakit dadalawang isip ang Pistons. Sa regular season, napakaganda ng production ni Duren. Pero nang dumating ang playoffs, lumitaw ang ilang weaknesses. Na-expose ang kanyang defensive positioning, decision-making at overall versatility. At iyon ang malaking concern kapag pinag-uusapan na ang isang malaking kontrata. Kasi iba ang tanong kapag regular season. Maganda ba ang stats niya? At ibang-iba naman kapag playoffs. Maasahan ba siyang bahagi ng championship level lineup? Scenario 1, mananatili sa Detroit. Ito pa rin ang pinaka-realistic. Malaki ang value ni Duren sa tabi ni Cade Cunningham, lalo na sa pick and roll. Si Cade ang primary creator, habang si Duren ay athletic finisher na kayang mag-roll papunta sa basket at mag-finish above the rim. Kaya kung makakahanap sila ng compromise, halimbawa, shorter contract o may incentives, posibleng manatili siya. Scenario 2, Warriors. Ito naman ang pinaka-interesting para sa Warriors fans. Dahil kung basketball fit lang ang pag-uusapan, may malaking sense si Duren sa Golden State. Isipin mo ang Warriors na may isang athletic center na kayang mag-rebound, mag-protect ng rim, mag-roll sa basket, mag-finish above the rim, magbigay ng physicality sa frontcourt. Ibang klase yun kumpara sa style ni Al Horford at Kristaps Porzingis. Hindi ibig sabihin na mas magaling si Duren sa kanila sa lahat ng bagay. Pero nagbibigay siya ng ibang dimension at yun ang matagal nang hinahanap ng Warriors.
Isang tunay na athletic big man na kayang magbigay ng vertical threat at interior presence. Para sa Warriors, dapat ba nilang bantayan ito? Absolutely! Pero hindi ibig sabihin na kailangan nilang habulin agad. Ang Warriors ay may ibang priorities at may sarili silang roster timeline. Pero kung hindi magkasundo ang Pistons at Durant, dapat nasa radar ng Golden State ang situation. At ngayon, kung tuluyang pumasok ang Warriors sa rebuild o fire sale mode, may isang veteran na pwedeng maging interesting target para sa Philadelphia 76ers, Gary Payton II. Si Payton ay nag-resign sa Golden State ngayong offseason sa 1-year veteran minimum deal. At kahit 33 years old na siya, may value pa rin siya dahil sa isang bagay na hindi madaling hanapin. Elite perimeter defense. Noong nakaraang season, nag-average siya ng 7.5 points, 3.6 rebounds at 1.7 assists, habang naglalaro lamang ng around 15.6 minutes bawat game. Hindi impressive ang scoring numbers, pero hindi naman yun ang dahilan kung bakit siya mahalaga. Ang role niya ay maging perimeter stopper. Kapag kailangan ni Steve Kerr ng player na ipagtatanggol ang pinakamagandang guard o wing ng kalaban, isa si Payton sa mga unang pwedeng tawagin. At malaking bagay yon sa playoffs. Bakit bagay siya sa Philadelphia? Ang magandang bagay kay Payton ay hindi niya kailangan ng bola para maging effective. Hindi mo kailangan gumuhit ng maraming plays para sa kanya. Ilagay mo siya sa court, bigyan ng defensive assignment, hayaang mag-cut, tumakbo sa transition at gumawa ng hustle plays. Para sa isang team na loaded sa offensive talent, malaking bagay ang ganong klaseng player. Lalo na kung mayroon kang mga pangunahing scorers tulad ni na LeBron James at Jaylen Brown. Hindi kailangan ni Payton na maging 15 to 20 point scorer. Ang kailangan lang niya ay depensa, plus energy, plus experience. At may championship experience na rin siya dahil bahagi siya ng Warriors team na nanalo noong 2022 NBA Finals. Kaya alam niya kung ano ang intensity ng postseason. Pero bakit naman siya ibebenta ng Warriors? Ito ang mas malaking question. Kung magiging competitive ang Golden State, walang dahilan para tanggalin si Payton. Pero kung magdesisyon ng Warriors na mag-shift toward youth at development, maaaring maging expendable ang 33-year-old veteran, lalo na kung makita ng front office na hindi sila contender. At iyon ang tinatawag na asset management. Kung may contender na willing magbigay ng future asset kapalit ni Payton, bakit hindi? Hindi naman kailangan ng Warriors na i-trade siya dahil masama siyang player. Pwede siyang i-trade dahil valuable siya sa ibang team. At iyon ang difference. Para sa 76ers, low-risk move ito. Kung available si Payton sa trade deadline, hindi naman dapat maging sobrang mahal ang acquisition cost. Hindi siya superstar. Hindi rin siya primary scorer. Pero sa isang championship contender, minsan ang ganitong player ang nagiging mahalaga kapag playoffs na. Imagine mo ang isang lineup kung saan kailangan ng Philadelphia ng defensive specialist laban sa elite guard ng kalaban. Pwedeng si Payton ang ilagay nila. At yan ang mahalagang balita ngayong araw. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like, subscribe at pindutin ang notification bell. Peace out!